Lugi ang rain or shine. Yan ang reaksyon ni Coach Yengyao sa balitang ipapalit nila si Gian Mamuyak at Andre Caracut para kay Sunny Steele ng Barangay Ginebra. Humihingi naman umano ng 1 milyong piso kada buwan si Cedric Barefield mula sa isa pang issue umano ng trade. Subalit wala umanong kumagat dito at ang ilan nating mga kababayan sinasabing mas may potensyal pang makapasok ng NBA si Kevin Kembao kumpara kay Kai Soto. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Pumalag si Coach Yengyao sa isyong sangkot si Gian Mamuyak at Andre Caracut na umano'y nililigawan ng Barangay Ginebra bilang kapalit ni Sunny Steele. Ayon mismo sa coach ng Rain or Shine, lugi sila sa nasabing trade sakaling totoo man ang balitang kumakalat sa social media. Para sa kanya, walang dapat magmadali kasabay ng paliwanag na hindi pwedeng matrade sila Mamuyak at Caracut dahil sa kanilang kontrata dito. Narito ang kanyang paliwanag. Tutukan po natin si Coach Yeng sa report ni Snowbado sa Spain. Sobra naman yun. Hindi kaya sobrang lugi naman kami doon? Hindi naman ganun ang diwa ng trade eh. Walang paunang pag-uusap dyan. Wala kaming kausap at wala ring anumang pagpapakita ng interes mula sa Ginebra tungkol sa kanilang dalawa. Sa ngayon, hindi kami nagmamadali. Wala kaming agarang pangangailangan na i-trade silang dalawa dahil ang auto-extend na patakaran ay nagbigay sa amin ng karagdagang 6 na buwan sa kanilang kontrata. Ibig sabihin, meron pa kaming kalahating taon para magamit sila habang muli namin sinusuri ang kanilang pananatili sa team at pinag-aaralan ang iba pang mga posibleng opsyon. Siguro lahat mag-a-agree doon na lugi yung rain or shine. Kung pagbabasehan kasi yung kasalukuyang sitwasyon, may point siya doon, di ba? Si Sunny Steele na iniugnay na posibleng kapalit, hindi naman siya regular na nagagamit sa rotation ng Barangay Ginebra. Samantalang sila Gian Mamuyak at Andre Caracut, mga aktibong player yan, nag-aambag sa rain or shine sa halos bawat laro, di ba? Kaya kung pag-uusapan yung kasalukuyang value sa loob ng court, maiintindihan mo talaga kung bakit nasabi ni Coach Yeng na dihado sila sa ganung trade. Hindi naman ibig sabihin nito na minamalit niya yung kakayahan ni Sunny Steele. Walang ganun eh. Ang point niya lang siguro is paano mo ipagpapalit ng dalawang player na may malaking contribution sa isang manalarong hindi pa nabibigyan ng sapat na pagkakataon para maipakita yung buong laro niya, di ba? Bilang coach, natural lang na isipin muna niya kung ano yung mas makabubuti sa kanyang team. So maganda rin na nilinaw ni Coach Yeng na wala pang exploratory talks at wala ring formal na usapan sa pagitan ng Rain or Shine at syempre yung Barangay Ginebra. Sa dami ng trade rumors ngayon mga ka-playoffs, malinaw na gusto niyang putulin kaagad yung mga speculation at ipaalam na wala pang konkretong nangyayari sa likod ng mga balita na yan. At malaking bagay rin yung sinabi niya tungkol sa karagdagang 6 na buwang kontrata dahil sa auto-extend rule. Ibig sabihin yan, hindi sila napipilitang magdesisyon kagad. May oras pa ang Rain or Shine para gamitan sila Mamuyak at Caracut. Obserbahan ang kanilang performance at saka pag-isipan kung kailangan ba talaga na mag-trade sila dyan. Sa sitwasyon ngayon mga playoffs kasi parang malinaw ang mensahe ni Coach Yeng. Kung hindi rin lang patas yung kapalit, bakit sila magmamadali, di ba? Maliban naman sa Barangay Ginebra at Rain or Shine, ilang linggo na rin umuugong ang balitang lilipat si Cedric Barefield ng Kupunan. Sinasabing interesado sa kanya ang TNT, SMB at Barangay Ginebra. Lumutang din ang umunoy kagustuhan ng Converge na makuha ang kanyang serbisyo. Sa lahat ng yan, may pasabog si Homer Sison. Ayon sa kanyang ulat, kumpirmadong humihingi ang kampo ni Barefield ng halagang 1 milyon kada buwan. Pinalutang din ni Homer ang umunoy kahandaan ng Converge na magbayad ng 900,000 kada buwan. Makuha lang ang serbisyo ni Cedric. Narito ang kanyang report. Tutukan po natin ang sinabi ni Homer Sison sa kanyang report sa Spain. Walang kumagat. Ayon sa isang source na may alam sa naging negosasyon, dagdag pa nito, umano'y humihingi si Barefield ng halos 1 milyon kada buwan na sweldo. Nang tanungin kung bakit ganong kalaki yung hinihingi nilang halaga, sinabi ng kampo ni Barefield na makatarungan lang yon dahil naniniwala silang handang magbayad ang Converge ng 900,000 pesos kada buwan para sa kanya. Gayunman, mariing itinanggi ni Converge head coach Delta Pineda sa pamamagitan ng text message na sinubukan ng kanilang kupunan na kunin si Barefield, lalo na ang mag-alok ng ganong kalaking halaga. So tingin natin dito mga playoffs, lalo lang naging malinaw yung sitwasyon ni Cedric Barefield matapos ang ulat na to ni Homer Sison eh. Ilang linggo nang umiikot ang usap-usapan tungkol sa posibleng paglipat niya sa team, di ba? Pero base sa report, wala pa rin kumagat. Ibig sabihin yan, sa ngayon, wala pang PBA team na handang ibigay ang hinihinging halaga ng kanyang kampo. Walang duda sa talento ni Barefield, pero iba pa rin kapag usapang salary cap at budget ng kupunan.
Kaya nga hindi rin nakapagtataka kung bakit tila nag-aalangan na ibang teams na pasukan ng ganong klaseng negotiation eh. Naging mas interesting pa yung usapan nang lumabas ang balitang handa raw ang Converge Fiber Xers na magbigay ng 900 kada buwan. Pero mabilis din tong pinabulaanan ni Delta Pineda. So kung totoo man o hindi yung balita, malinaw na ayaw ng Converge na madawit sa mga speculation, wala namang formal na basihan. Sa huli parang ito yung mensahe ng report eh. Mataas ang value na nakikita ng kampo ni Bearfield para sa kanya, pero sa ngayon hindi pa intugma sa handang ibigay ng mga koponan sa PBA sa kanya. Kaya habang wala pang nagkakasundo sa presyo, mukhang mananatili muna siyang sentro ng trade rumors kaysa maging bahagi na isang actual na trade. Samantala, naging mainit naman ang debate ng mga netizen tungkol sa lagay ni Kai Sotto. Matatanda ang nakita si Kai sa isang practice ng Rain or Shine nitong nagdaang mga araw kung saan naipahayag ni Snow Badwa sa kanyang official Facebook page na hanggang dyan ka na lang talaga. Kalakip ng mensaheng yun ang isang larawan ni Kai na nakakabit sa artikulo ng Spin. Mula sa caption ni Snow, lumutang ang pahayag na tila mas may chance umano si Kevin Kembao na makapasok sa NBA kumpara kay Kai Sotto. Narito ang pahayag ng netizen. Tutukan po natin ang mga sinabi niya sa comment section ng official Facebook page ni Snow Badwa. Sa tingin ko mas may chance si Kevin Kembao na makapaglaro sa NBA kumpara kay Kai Sotto. Sa opinion ko lang. So dito talaga nagsisimula yung matinding discussion sa post ni Snow Badwa na may mensaheng hanggang dyan ka na lang talaga. Na malinaw, iniuugnay kay Kai Sotto. Hindi rin may kakaila na naging mainit ang usapin dahil hindi nakasama si Kai sa huling dalawang FIBA windows. Nung second window, naiintindihan ng marami dahil may injury siya, di ba? Pero nitong third window, wala namang iniulat na injury kaya mas dumami yung tanong at batikos kung bakit wala siya sa gilas. Dahil doon, may mga netizen na nagsimulang ikumpara siya kay Kevin Kembao. At kung pagbabasahan lang ang huling dalawang FIBA windows, talagang lumutang ang laro ni KQ. Isa siya sa mga naging sandalan ng gilas laban sa New Zealand at Australia. Kahit mahirap yung mga laban, kahit natalo sila dyan, ipinakita niya na kaya niyang kumamada, dumipensa at makipagsabayan sa mas matatangkad at mas malalakas na kalaban. So totoo rin na sumubok si KQ sa NBA Summer League noong nakaraang taon at hindi siya nabigyan ng pagkakataong mapansin doon. Pero hindi ibig sabihin nun, tapos na kagad ang pangarap niya, di ba? Marami namang manlalaro ang ilang beses sumubok bago nabigyan ng pagkakataon. Kaya siguro maraming fans ang nagsasabi na mas lumaki yung chance niya ngayon dahil sa mas malaking improvement na pinakita niya sa international stage. Sa dulo mga playoffs, para sa akin, hindi ito dapat maging KQ versus Kai Sotto. Pareho silang may talent at pareho rin may kanya-kanyang landas eh. Sa ngayon, si Kevin ang mas umaani ng papuri dahil sa pinakita niya sa gilas. Habang si Kai Sotto naman, kailangan sagutin ang mga tanong ng fans sa pamamagitan ng kanyang paglalaro kapag bumalik na siya sa court. Ang NBA hindi lang nakukuha sa potential yan eh. Nakukuha rin yan sa consistency, availability at syempre yung tamang timing ng pagkakataon.